Magandang araw mga kaibigan at welcome sa pinakabagong programa na tatalakay sa mga tanungan ng ating mga kababayan tungkol sa mga usaping legal. Dito lang yan sa Abogado ng Bayan. Ako po ang inyong Abogado ng Bayan, Attorney Hayes. At dito sa programang ito, nais nating magbahagi ng mga kaalaman ukol sa batas, ngunit sa paraang mas madali at mas maintindihan ng nakararami nating mga kababayan. Subukan natin gawing as easy as 1, 2, 3 ang batas. Sa araw na to, sasamahan na naman tayo ng isa pang bisita upang mapag-usapan at mabigyang linaw ang mga mistulang komplikadong usaping legal. Pero sa totoo lang, madali siyang sagutin at maintindihan. Ngayong araw na to, ang makakasama natin ay ang awardee ng Highest Honors for Theater by the Gems Hias ng Sining. At siya rin ay isang winner ng Best Playwright for his play, Sinadasal. Itong play na to is being shown in different schools and theaters all over the country in partnership with the Department of Education. Siya ay recipient din ng Platinum Stallion Media Award for Stage. Wow! Siya rin ay proud Kapampangan. So mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa. Let us all welcome our guest for today's episode, Direk Chaps Manansala. Yeah. Welcome, Direk! Hi, Attorney Hayes. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat ng mga televiewers natin at sa lahat ng mga tao na palagi kang hinahanap at palaging inaabangan. Nakatakot yung hinahanap, Direk. Gusto ko rin naman yung sinabi mo sa opening skills mo na parang gagawin natin 1, 2, 3 lang. Yes. Mukhang mapapadali at mukhang maiintindihan ko lalo yung mga bagay na maaaring sa tingin ko ay parang ang hirap-hirap. Oo, yung iba kasi direct kahit meron sana silang karapatan, hindi nila magawa ang dapat gawin dahil di nila alam yung karapatan nila. Diba? So, nararapat lang na ating i-explain at humayin ng maigi. I'm excited. Oo. So, Direk Chaps, maraming salamat. Pinaunlakan mo kami dito sa Abogado ng Bayan. Isang karangalan, Direk, na nandito ka. Oh, so Direk, kumusta ka na? Okay naman. No. Ngayon, ang ginagawa ko lang ngayon naman ay I'm from Hiraya Theater Production. Mga nanonood dyan, baka napanood na iba sa amin ng mga productions namin. And also, I'm one of the hosts ng OOTV, Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon, na parang ginagawa ko. Oo nga, napanood ko yun, Direk, ang ganda. So, Direk, no, yung OOTV, very active kayo talaga sa digital media, no? So, Direk, isang napaka-timely na topic natin today. Kasi, alam mo ba, Direk, ang pag-uusapan natin sa araw na to ay ang batas tungkol sa cyber libel. Yeah, at nung sinabi sa akin ito, tinimbitahan ako ng inyong mga tao sa loob ng inyong produksyon, ay na-excite din ako. Kasi may mga bagay na about cyber libel na akala natin ito lang. And I'm really excited to know a lot of things kung ano ba ang cyber libel at anong pinagkaiba niya sa libel. Talagang marami rin nagtatanong sa ganun, Direk, no? Kasi bago lang kasi ang cyber libel, Direk, eh. Kaya sabi nila, ano nga ba talaga ang pagkakaiba? Pero thank you, Direk Chaps, sa tanong na yan. Pigilan niyo muna ang inyong mga naiisip dyan dahil magbabalik tayo. Mga kaibigan, huwag kayong aalis. Sasagutin natin ang tanong ni Direk Chaps sa pagbabalik ng Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Atty. Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Atty. Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Atty. Hayes, siya ang kasagutan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Atty. Hayes, Nagbabalik po ang Abogado ng Bayan. Bago po natin sagutin ang tanong ni Direk Chaps kanina, nais ko pong pasalamatan ang ating mga supporters and sponsors. Sila po ang dahilan upang ma-airin natin ang programang ito. Maraming salamat. Bride PH, salamat sa suit ko. Maraming salamat. Ang galing niyo talaga. Okay, balikan na natin na yung tanong, Direk Chaps. Okay, so bago yan ay ating mga kababayan na nanonood sa ibang bansa,
Maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa amin. Kami po ay natutuwa dahil nakatulong po kami sa inyo na kayo din po ay biktima ng cyber libel. Kaya nararapat din pong itackle natin sa araw na to kung ano nga ba talaga ang cyber libel at malalaman din nila direct no kung ano talaga yung pagkakaiba ng cyber libel at libel. So since yun yung una mong tanong direct, sagutin na natin. Yun. Okay. Lahat ng pamamahiya na o kaya magbibigay sa iyo ng false accusation, di naman totoo, no? Gawa-gawa lang sa social media, electronic device, kahit saan, basta dumadaan sa electronic device, cellphone, kahit anong apps direct, no? O kung ano, maraming apps sa cellphone eh. So, basta electronic yun kasi cellphone, no? Yes. So, anything that goes with electronic device na pinapahiya ka na na-damage ka at na-identify ka rin na ikaw talaga yung pinapahiya, yan ay cyber libel. Ang kaibahan lang nito sa libel direct na ordinaryong libel, pinapahiya ka rin, pero hindi sa electronic device. Okay? Pwedeng Okay. kahit sa anong paraan, wag lang sa electronic device. Yun lang, napaka-simple direct, no? So, talagang ano siya, very trending yan direct eh. Kasi daming nagmamahal ng cyber libel, so totoo lang direct. Oo, tsaka hindi natin alam kung paano natin siya tatawagin, di ba? Pwedeng kasi libel lang ang alam namin Oo, noon. kasi- Kaya nga dito sa social media ngayon na to, at marami mga platforms na pwede magpahiya ng tao. So now, mas maintindihan natin yung cyber libel. Kasi Oo. I myself, ay isa sa ding biktima sa ganyan. No? As in, marami ngayon no, maaaring Hindi halata direct, ah. nakukuha natin sa sa ngiti. Alright? Oo nga. Pero alam mo ako, isa sa mga bagay kaya nagustuhan ko at umuo ako dito kasi talagang I almost destroyed yung meron ako ngayon, no? Dahil marami mga tao na hindi masaya at gusto nilang maging malungkot ka. Oo Diba? nga. Ano tawag So, niyan direct? Inggit? At ang inggit ay isa sa mga masasabi nating nakamamatay na kasalanan, Correct. diba? Oo nga. Kasi ngayon, ang dali-dali na lang magsalita sa social media. At without even thinking na maaaring makapanakit o maaaring makapagpabago ng pananaw ng tao, ako mismo. Oo. Alam mo, attorney, kaya nagustuhan ko talaga at umuo talaga agad ako dito kasi sabi ko nga, muntik na akong, maaaring wala na yata dapat ako dito. Dahil nga may mga nagpahiyang tao sa akin, ng mga panahon na hindi ko alam kung paano siya i-handle. Siyempre, paano ba gagawin? Dahil nga, kailan mo ba masasabi na pag masama ang tungkol, may mga ipopost sila tungkol na masama tungkol sa'yo, paano ba sila ikakakasuhin? Okay. So, direct, yung malungkot ako na nalaman ko na may ganyan ka palang experience kasi hindi talaga halata direct. Salamat. sa nagdadala. So, ang tanong ni Direk, paano daw natin ikaso o paano natin kasuhan yung mga nagpo-post ng masama tungkol sa kung kahit kanino, for example, si Direk o kahit sino man ng mga biktima ng ganyan, no? So, ang pamamahiya sa social media, unang-una mong gagawin, Direk, paano mo kasuhan? Kumuha ka mo ng ebidensya. Ano ang maging ebidensya mo? Screenshot sa pamamahiya niya Oo. sa'yo. Pwede din naman kasing Direk hindi sa Facebook niya pinost. Pwedeng sa, basta marami ang nakakita at Oo. pinapahiya ka doon. O kaya ipinasa niya yun sa isang tao na nabasa din at napahiya ka doon, na-damage ka. Libelous yun, ibig sabihin, gawa-gawa niyang kasalanan. Oh, so hindi totoo. So, unless it's a public knowledge, Yes. that's a different story. Yes. No, kung public knowledge, alam ng lahat yan na may kabit si ganito Oo. kasi public knowledge politician yan. Pwede yun. Pero yung talagang nakapunto sa'yo para i-damage ka, tas hindi naman talaga, gawa-gawa lang direct. No? Usually kasi ang ginagawa ng iba, well, para sumikat, para manira ng tao. Marami di ba? Tulad ng sinabi mo, na inggit, may ganon. So, ipopost lang na i-post without even thinking, hindi na nila iniisip kung ano yung masira nilang buhay. So, screenshot muna direct, no? Screenshot lang, para lang muna may ebidensya ka. Okay? Attorney, isa sa mga reason kung bakit may mga tao magsasabing hindi ko gawa-gawa yun, totoo yun. Pero kasi direct, kahit sasabihin mong totoo yun, hindi naman pwede kasing totoo lang sa mata niya. Dapat pruweba na totoo talaga Yes. yon. Okay? So, kunyari, nagiging balita ka naman talaga dahil sumaksak ka ng tao, pwede yon na pinatay ni ganito si ganito, na ibalita na to sa ganito, pwede yon. Pero yung gawa-gawa lang, ibang usapan yung direct, no? So, hindi talaga pwede yung sa kanyang mata lang totoo. So may attorney, pwede mong sabihin kahit halimbawa, totoo pero hindi naman itinatago ng tao yun at sinabi lang sa'yo, sikreto lang.
So dahil totoo yun at alam niyang totoo yun, pero hindi naman alam ng mga tao sa paligid ng tao na yung mga bagay na yun, may karapatan na siyang i-post yan. Wala direct. Kahit sino walang karapatan kasing mag-damage sa isang imahe ng isang tao, ng ibang tao, or kahit kanino. Ni isa walang karapatan. Kahit pa may ginawang masama yung isang tao, may karapatang mamamahiya. No? Yun kasi ang concept ng libel direct. Na-damage ka. Na-damage ka sa pamamahiya. At talagang alam kung sino ka, di ba? Ibig sabihin, mukha mo kaya, pangalan mo kaya, pinost niya. That means identified ka talaga direct. Kasi isa sa mga elemento ng cyber libel is identity. Ibig sabihin, nakilala kung sino yung pinost niya. So, paano ka ba makilala ng mga pinost? Pwedeng pangalan mo or mukha mo. Di ba, direct? Kasi, paano nila makilala kung sino yung pinupost mo, di ba? So, pwedeng mukha, pwedeng pangalan. Pero may mga iba pang mga exceptions niyan direct, no? Pero generally, yan yung cyber libel. Doon nag-uugat. Oo, halimbawa, napag-usapan ka, alam na nilang ikaw to, napahiya ka na and all. So ano ang susunod na dapat mong gawin? Okay. So, ang una mong gagawin talaga direct, fa-file ka ng pwede mong idaan sa blotter. Hindi mo na sa barangay. Pwede namang hindi nadadaan sa barangay. Okay, sa blotter na Oo. diretso sa Pwede police. kang mag-blotter tapos file mo sa fiscal's office, sa office of the prosecutor. File ka na agad ng cyber libel. Ngayon, ang cyber libel, pwede kasi yun kung saan mo nabasa ang post. Kunyari, nasa ibang bansa ka direct, pero nabasa mo sa Pilipinas. Yung post na yon, pwedeng sa Pilipinas ka mag-file. Okay. Ganon yon. So, dati kasi kapag libelous na printed material, so iba kasi ang jurisdiction nun. Ngayon, kung saan mo nabasa, kaya pwede na ma-file kung saan, sabihin ko, nabasa ko, nasa Quezon City ako, dito ko i-file yung cyber libel. Oo, mas Yun. madali siya. Mas madali siya. Mas accessible din sa mag-file. Tapos sino yung pupuntahan mo? Halimbawa, sa police, di ba, magpa-file ka ng blatter, sasabihin mo na yung mga nangyari and all. Anong susunod na? Yung kasing sa police, I think they have the cybercrime division, direct. Tapos mag-aano din yan sila. Kahit saan ito? Like, halimbawa, Presinto 1, may cybercrime na division na ngayon. Ang alam ko direct sa Krame, sa Camp Krame, meron silang cybercrime division. So, hindi lahat ng mga presinto may mga ganon. Pero pwede mo i-report na rin Pwede sa na police i-report kahit wala as silang blatter, cybercrime. no? Yeah, Oo. oo. Tapos yun, gagamitin mo na din yun para i-file mo sa Office of the Prosecutor yung pag-blotter mo. Para lang may record. Tsaka pwede naman kasing hindi ka agad mag-file Basta may record lang na ito yung ginawa niya. Para kasi meron kang, nag-i-establish ka kasi ng crime direct Paano mo yun mapuprove? So, through documents, no? So, itong mga documents na to, isa na dito ay yung blotter, yung screenshots. Halimbawa, may mga televiewers tayo ngayon na attorney na wala naman silang pera. Sabi niya, magsasayang pa ako ng oras, magsasayang pa akong pera, pero gustong-gusto ko nang magsampa. Ano ang pwedeng gawin? Mahal ba ito? Actually, direct pwede silang dumiretso sa Office of the Prosecutor. Direct, no? Pa-file nila doon kasi yung blotter nila, bitbit na nila. Oo. Excuse me. Dadalhin nila yon sa Office of the Prosecutor. Ilagay nila yung complaint nila na wala namang bayad yun direct. Oh. So, at first, kasi ikaw ang nag-complaint, wala namang... pero along the course of the trial direct, kailanganin mo rin ng abogado. Pero kung wala siyang pera, pwede naman siyang lumapit sa PAO. Direct. Public Attorney's Public Office. Attorney's Oo. Office. Pero as for the meantime, para lang gusto talaga niyang makapaghiganti na doon sa higanti talaga Yes. direct. Parang Get gusto even. na, gusto na talaga niyang matigil na rin yung ginagawa ng ibang tao, yung paninira. Punta lang siya doon. Police blotter muna siya. Yung iba direct, dumadaan talaga sa barangay. No? Kasi gusto nilang pag-usapan muna, mapatigil muna, para lang merong stage muna. Attorney, meron din ako karanasan na gumawa siya ng group chat. Tapos doon niya pinagsasabi yung kung anong tungkol sa akin, yung mga bagay na hindi naman nila alam pero nalaman tuloy nila. Siyempre, tapos nalaman ko na ginawa niya yun. Is that also a libel? Yes, oo. So marami ng mga kaso na actually nanalo kami recently lang direct, no? Yung kasong cyber libel actually, kahit group chat, basta napahiya ka doon, pupwede na yon sa cyber libel. Kasi once napahiya ka, ang mangyari niyan, ikaw talaga yung pinag-usapan. Ikaw talaga yun
tapos pinahiya ka, nasira ang credibility mo doon, nabasa ng ibang tao. So umabot sa kanilang kaalaman na hindi naman din nila alam noon. So ngayon, yun yung mga elements din na na-identify ka din kung sino ka na pinag-uusapan doon. So pasok sa cyber libel. Kahit sabihin mong group lang yun, group madami din kayo more than one is a group, di ba? More than two is a group. So that will still be considered cyber libel. Alimbawa, nag-file ako sa kung saan, tapos nawalan na ako ng oras kasi sobrang dami ko nang ginagawa. May expire ba yung blotter na yon or yung report na yon? Oo. Actually, direct ang libel kasi, 1 year lang talaga siya. So, kunyari, ngayon ka nag-post, bibilangan mo yung 1 year. Kasi may tinatawag tayo direct na prescriptive period. Okay. Ibig sabihin, para bang gamot na may expiry. So, kung ngayon nangyari, magbilang ka ng 1 year, dapat ma-file mo na yon bago magtapos ang 1 year. Otherwise, expired na. Ibig sabihin, prescribed na sa mata ng batas. Prescribed na yun, hindi na pwedeng ma-file. So dapat kapag na-file mo na siya, diretso mo na siya sa prosecutor. Oo. Pero mahal ba to? Actually, direct, depende sa'yo eh. Kasi kung wala ka naman pera, tulad ng sinabi natin, pwede ka namang lumapit sa public attorney's office. Pero kung gusto mo rin kumuha ng private lawyers, pwede rin naman. So depende kasi sa kapasidad ng tao kung gusto niyong kumuha ng private lawyer. So kung mahal ba to, o kung sa PAOK libre, kung sa public attorney's office libre, kung sa mga private lawyers, syempre medyo may kamahalan. No? Sabi mo may expiration siya, attorney, no? So, gaano naman ba kahaba yung lalakarin ng kaso mo kapag nag-file ka na at binigay mo na sa prosecutor? Actually, direct, yan yung maraming tanong din eh. Kasi ang public attorney's ang office of the prosecutor, marami ding hinahandle na cases direct. So kung ma-file mo yan, hindi automatically na maghi-hearing agad. Yes. So marami pang buwan siguro ang bibilangin bago kayo mag-hearing. No? So may hearing sa level ng prosecutor. Ngayon, pag nakita ng prosecutor nga, mukhang may konting katotohanan, kahit konti lang, kahit katiting lang, pwede niyang sabihin, may probable cause ito. Probably, talagang siguro nangyari ito. So pwede na yung iakyat sa korte. So ganun. Pero hindi tayo makapagbigay ng timeline direct. Pero may piyansa to. Halimbawa, may probable cause. Pwede ba niyang piyansahin ng sarili niya? Kasi, di ba, after probable cause, sasabihin, may warrant na, no? Yes. Makakapagpiyansa naman direct. Pwede naman magpiyansa. So after ng probable cause, warrant, that's the only time. Okay, I got it. Pwede ka nang magpiyansa. Pero, ang tanong kung magkano ang piyansa, every count. So, ilang beses ka nag-post, 1 count. Another count. So, every count, 48,000 ang piyansa, more or less. Ganon. Tapos, another count. So, bibilangin yan. Ilang count ba ng cyber libel? So, yung mga naririnig. May mga count yan, no? Bilang ilang beses. 48,000 isang count. Kung 10 counts, that's 480,000. Almost 500,000. Ang galing ko sa math. Oo nga, direct. Just to say, I am now more interested, no? Kasi may maraming tao ngayon na wala na lang pakundangan sa pagpo-post at paninira ng ibang tao para lang, hindi ko alam, may mga iba-ibang mga pinanggagalingan ng tao, di ba? Magpo-post sila na maninira sila ng ibang tao, feeling nila that's the time na para makapaghiganti lang sila. Lahat ba na nakakatulang guilty ng cyber libel ay nakukulong? Actually, recently, direct, merong sinabi ang Supreme Court na pwedeng hindi naman kulong ang kaparusahan. Okay. Pwede namang fine lang. So, it's a court fine and a fine for the crime na kinomit mo, which is the cyber libel. At hindi natin masasabi kung magkano ang fine. Kasi galing yun sa kanila kung magkano ang ipa-fine nila sa'yo sa ginawa mo. So, pero the point is, pwedeng hindi makulong. Halimbawa, attorney, no, sinabi ko to. Halimbawa, ako yung nanira sa Facebook. Tapos biglang may biglang kaso na ganyan sa akin. Sasabihin ko lang, ano ka ba? Nagjo-joke lang ako. So, okay. Meron bang, may weight ba yun? Actually, wala talagang, wala kasing pwedeng sabihin na joke lang yun, di ba? Pwede kasi, sinaksak mo na ako, joke lang yun, parang gano'n, no, direct. Pero we have also to think, direct, na kung walang magkaso, walang kaso. Ibig sabihin, kahit siniraan mo yung isang tao, ayaw niyang magkaso, walang mangyayari. Diba? Kasi siya lang naman ang siniraan mo, walang mag-file na on behalf sa kanya. O kunyari, ako yung siniraan,
tapos hindi ako nagfa-file. Eh, ikaw gusto mo mag-file, hindi pwede. Ako na ang pwedeng mag-file. But since ayoko naman ng gulo, ayoko naman ng mag-file, di walang mangyayari. Walang kaso. Walang kaso. Oo. Pero doon sa ano ko noon, attorney, nung mga panahon, that was like 2017, gustong-gusto na talaga na i-file yung kaso na dahil nga na yung being ko ay nasira. Lalo na sa mga taong marami dyan na nanonood na maaring they do not know how to handle that. Lalo na kung pribado sila o may mga bagay na hindi na naman sila komportableng pag-usapan in public, and yet itong taong ito na pinagkatiwalaan mo ay sinabi na lang na ng ganon-ganon yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa kanya. I'm happy na naririnig ko to dahil kagaya ng mga nandyan na nanonood na maaring walang boses o hindi nila alam yung mga bagay na kailangan nilang marinig, ngayon ay naririnig. Attorney, isa pa. Halimbawa, Pero yun, direct, may damage yun ha. Kasi di ba yung mentality mo doon nasira din. Isa din yun sa i-consider ng court na pwede kanyang bibigyan ng damages doon sa, i-awardan kanya ng damages doon sa sa kaso na yun. Pag di ba, maglalaban kayo sa court. Now, once manalo ka, bibigyan kanya ng damages. Once ma-prove mo yun na talagang na-damage ka because of that libelous na remark or post na nilagay sa social media. Usually kasi ngayon, social media ang ginagawa nilang daan para mag-post. Diba? Kasi yan yung masang app. at hindi nila alam kung gaano ang lalim o kababaw yung maaaring maapektuhan yung taong sinabihan nila ng mga masasama. Oo, totoo. Madami. I'm happy na meron tayong ganito ngayon na pinag-uusapan na siya kasi may mga pagkakataon na isasantabi mo na lang. Like ako ngayon, parang bumabalik sa akin yung pain. Bumabalik sa akin yung sakit. Na gustong-gusto ko noong mga panahon na yon na to prove that person wrong. Na oo, siguro maaari kalahati ng mga pinost mo ay totoo. Pero kalahati nun ay lahat ng kasiraan ko. Basta naman kung wala akong relasyon sa Panginoon, di ba, ng mga panahon na yun, or wala akong matibay na pagtayo at pagkilala sa sarili ko. Maaari siguro natuloy ko na yung binabalak ko na yun. Kaya maraming na-damage na buhay direct dahil sa mga ganyang ginagawa nila, cyber libel. Lalo na yung iba na takot mag-file. Di ba? Attorney, gaano na ba siya katatag itong cyber libel na to? Mabilis lang ba talaga? Matutulungan ba ang maraming tao? Kung sa tatag lang direct, matatag na to. Kasi since 2012, na-implement na Kasi madalas, di ba, sorry attorney, madalas may mga ganyang mga bagay na maaring wala namang political will ang gobyerno ito, di ba? Gaano ba kalakas ito ngayon? Malakas ang cyber libel dahil kailangan mo lang ebidensya na pinost ka talaga niya o pinahiya ka niya sa electronic device or any social media platforms. Yung mabigay mo lang yung ebidensya, usual evidence natin dyan, screenshots. Screenshots. Pero sa korte, ipoproduce mo rin yung pinanggamit mo ng screenshot. Kasi para to verify na talagang totoo yan. So yung iba dyan, kinukuha yung buong link direct, no? Di ba yung sa Facebook may link yan sa ibabaw? Yes. Kasama yan sa ini-screenshot para pag nag-investigate na at saka during presentation of evidence, makikita nila, totoo yung post na to. Hindi to gawa-gawa kasi marami din pwede mong, kunyari magawa-gawa, ito pinost ni ganito, ganyan. Hindi naman pala totoo. So, hindi yun pwede. Kailangan may verification din ng court, present mo rin sa court yung ebidensya. At yung tanong ko rin, halimbawa, may nag-post. Tapos may mga kaibigan siya na nag-comment doon at dinagdagan pa, nakisama pa. Kasama ba sila doon sa mga pwedeng Yes, direct. kasuhin? Kasama sila. Kasi in that way, sila din ay gumawa ng damaging at saka mga tinatawag natin direct na nag-identify din sa'yo, tsaka defamatory talaga yung na nakakasira sa'yo. Kasi parang damaging siya in the sense na parang nagiging totoo dahil may nagpapatotoo pang iba. Kasama yun sila direct. So kung may 48,000 yung sa Na bawat nag-comment. count, 48,000 din yung nag-comment. Hindi, Na isang count na yun. kada nag-comment, kasama sila sa kaso. Pwede mo silang isama Ayan, sa kaso. O yung mga- mga nagko-comment dyan, na parang kinukumpirma mo pa yung post, pwede din kayong kasuhan ng cyber libel. Take note, no? Dinadamage nyo rin ang integridad at yung tao na pinost. Kailangan kasi direct ma-identify, ha? Kasi may mga taong, mga tinatawag nila mga keyboard warriors, di ba? Mag-message ka, mag-comment ka doon para mabuo May ganun tayo. ba Ganyan. direct? Sorry, di ko alam. May mga taong ganyan na walang pakundangan. Attorney,
pwede ba ang cyber libel na parinig-rinig lang sa Facebook o kaya mga blind items kagaya ng sa amin? I also wanted to know. Kasi nga, sa OOTD, yung mga mahilig sa mga blind items, no? Blind items lang sila, hindi naman talaga pinapangalanan. How do we deal about it? Actually, direct, kahit blind item yan, tinawag mong blind item, pero hindi naman talaga blind dahil alam ng tao kung sino yan. Considered pa rin yan na identified nila yung victim. Pag identified yung victim, tapos malicious yung pinost mo or sinabi mo, ibig sabihin, malicious, ibig sabihin may malice, may damage, considered pa rin yun na libelous. Pero sa mga blind items namin, attorney, no, hindi naman namin pinapangalanan. Maaring hindi rin kami mga clue namin, medyo minsan nilalayo nga namin. Pag malayo direct, hindi identified, okay lang Pero yun. for some reasons, may mga marites na nalalaman pa rin kung sino ang totoo. Pero kasi direct, that's based dapat sa post nyo. Kung paano namin mo siya ibinigay. pinost. Oo. So doon ang basis. So yung origin ng post. So kahit blind, yun nga direct dapat kasi ang elemento kasi direct ng cyber libel is dapat may identity ng victim. Ngayon, paano mo ma-identify kung blind item tsaka hindi naman tugma? So wala na yung element ng cyber libel, no? Tapos number 2, totoo naman na pinost mo talaga, no? Pero wala namang mukha, walang pangalan. At sabi mo nga, yung clue nyo malalayo naman, so hindi identified. Oo. Pero kung may tao naman, pero hindi din naman libelous, hindi naman damaging yung pinost mo, hindi naman masama. So okay lang yun. Pero ang problema kasi pag masama, naka-damage, libelous, defamatory, tas identified, ay pasok sa cyber libel direct. Okay. So kailangan mo din bantayan yung direct pag medyo careful. Manager Board, medyo careful na tayo. Oo, di ba direct? Ikaw, attorney, na cyber libel ka na ba? Wag naman, direct. Mukhang napaka-prim and proper mo eh. Mukhang hindi ka nga marites ng mga tao. Hindi pa direct. So malapit na. Baka mahawa mo ako direct. Alam mo, attorney, ang sarap lang na, I think mga bagay na gusto kong malaman, tama ka, no? Ginagawa mo na lang siyang 1, 2, 3, na noong panahong pinagdadaanan ko to, I was really at my downest part. Nag-trigger to noong panahong nababasa na ng mga kapatid ko at mga pamangkin ko at pamilya ko. At yun yung nag-trigger sa akin para parang bumagsak talaga ang maraming bagay sa akin. Having said that and having, narinig ko ang mga bagay-bagay, kung alam ko lang na ganito lang siya, kasimple pala. Noong oras at panahon na yun, that was like how many years ago? That was like 6 years ago. Galing ko talaga sa okay. 6 years ago, siguro nasa kulungan na yun at may natutunan na dahil hindi sila titigil hanggat hindi at walang taong magpapatigil sa kanila at magbibigay sa kanila ng kaalaman na mali ang paggawa ng mga bagay na makakasira sa ibang tao at kapwa-tao. Tama ka, direct. So dapat din kasi minsan natututo din sila sa kanilang pagkakamali dahil may lumalaban. Pero pag walang alam direct, 'di ba? Kunyari, hindi mo talaga alam na may karapatan ka naman o kaya di mo alam anong gagawin mo. Kahit nandiyan yung batas, parang walang epekto lang, 'di ba? Kaya kailangan nating ipaalam direct ano talaga yung dapat nilang gawin. Paano mo malalaman na pumapasok na yung karapatan mo, 'di ba, direct? At noon mga panahon na 'yon, tumawag na ako sa PNP. Kasi ako sigurado ako at alam ko na merong isang batas ng tao na magpoprotekta sa bawat mamamayan nito. At sigurado ako doon. It's just that may mga bagay na hindi clear sa'yo. So dahil hindi siya clear sa'yo at dahil down na down ka pa sa panahon na yun, hindi tama yung mga decision makings mo. Pero ngayon na narinig ko na to, maraming salamat. At merong abogado ng bayan, no? na magbibigay ng kaalaman sa mga bagay na maaring isinasantabi natin, na akala natin, alam na natin, pero pag nandun na tayo, meron naman palang siyang direksyon. Napadali mo ang 1, 2, 3, no? Naniniwala na ako sa 1, 2, 3. Maraming salamat, Direct Chops. Naku, isang karangalan na nandito ka. Mga kaibigan, I'm sure marami tayong natutulungang mga kababayan tungkol sa batas na natalakay natin ngayon. Lalong-lalo na sa mga tagahanga at tagasunod mo, Direct Chops. Oo, isa na ako doon. Direct Chops, please invite our audience to your shows.
Yeah, well, before I invite, I just want to say thank you, Abogado ng Bayan, at lahat ng mga tao no, nandito sa loob at labas ng production na to, for thinking of this kind of show. No? Maraming mga tao kasi na wala naman silang way for them to be able to understand yung mga bagay na maaaring usaping legal na tinatawag. No? Yes, direct. At maraming mga tao dyan na walang pera, na maaaring hindi nakapag-aral, na natatakot na isinasantabi na lang yung mga bagay na nararanasan nila. Dahil hindi nila alam ang batas, wala silang pera, hindi ganun ang focus nila. True. Itong Abogado ng Bayan ay parang feeling ko like ako ngayon. Kung sino man dyan ang magtatangka, naku, 48,000. Magtatangka maninira. At sa'yo, ikaw na nanonood ngayon, kung may mga karanasan ka ngayon, na kagaya ng karanasan ko, na maaaring nakapagpatigil na ng buhay ko ng mga panahon na yon. Kung wala akong relasyon sa Panginoon at wala akong mga pamilyang nagbigay sa akin ng kalakasan ng mga panahon na yon, baka wala na nga ako ngayon dito because of those people na walang pakundangan sa paninira sa ibang tao. Ikaw na nasisira ngayon, narinig na natin ang napakaganda at napakatalinong Attorney Hayes sa mga bagay na natutunan natin ngayon. Sana ay huwag tayong matakot dahil may batas para sa atin. No, Attorney? No? Oo nga, na maaaring correct. makapagpalakas sa atin. Sa lahat ng mga marites dyan, mag-subscribe na po kayo ng OOTV. Oras ng opinion, talakayan at diskusyon with Nanay Jobert Socaldita and yours truly, Direk Chaps Manansala. Sa lahat ng mga naghihintay sa Hiraya Theater Production, this coming November, magpapaiyak na po sa inyo ang Sinadasal at magbibigay sa inyo na isang karanasan naman ang The Frog Prince na isinulat at idinirect ng inyong lingkod. Wow! Yay! Maraming salamat muli, Direct Chops. I hope you can join us again here. I had a great time. Oh. So mga kaibigan, susunod na po nating sasagutin ang inyo naman pong mga katanungan. Muli, maaari nyo po itong ipadala sa ating official Facebook page. Search nyo lang po Abogado ng Bayan with Attorney Hayes and you can send your message directly doon sa ating page or messenger account. Kami po ay pipili ng mga tanong mula sa inyo at sasagutin natin. Dito lang yan sa ating programa. Diyan lamang po kayo, huwag kayong aalis. Magbabalik ang Abogado ng Bayan! Tutulong sa bayan, di mag-aalinlangan, tunay siyang mga lingkod. Siyang kasagutan. Tutulong sa bayan, di mag-aalinlangan, tunay siyang mga lingkod. Alright, nagbabalik po ang inyong Abogado ng Bayan. Ako po muli si Attorney Hayes. Simulan na nating sagutin ang inyong mga tanong na pinadala sa aming official Facebook page na Abogado ng Bayan. Ang unang tanong na ating sasagutin ay ito. Attorney Hayes, nakahiram ako ng pera nung pandemic. Nalugi ako at bumagsak sa negosyo ko. Hanggang ngayon, hirap na hirap ako. Dumating ang time na pinaalagaan sa akin ng nautangan ko yung anak niya. Pero nung may mag-alaga na daw, pinauwi niya ito sa kanila. Nagkasakit ang bata na ospital at namatay. Pinagbintangan ako na nilason ko ang bata. Pinost nila ako sa social media at pinahiya ako. Ano ang aking gagawin? Okay, pasok na pasok ito ma'am sa cyber libel. Bakit kamo? Using electronic device and posting it in social media platforms doon sa Facebook, pinahiya ka, na-damage yung iyong reputation, malicious imputation of a vice na ikaw ang pumatay ng bata. Parang sinabi nila na ikaw ang pumatay ng bata. Di ba? So, cyber libel yan, i-file mo na yan, ang kaso na yan, punta ka na sa Office of the Prosecutor, punta ka sa Fiscal, i-file mo na yung kasong yan. Huwag mo nang patagalin dahil pag lumampas yan ng 1 year, hindi na yan po pwede. Okay? Isa pang tanong, Attorney Hayes, ano ang aking gagawin? Pinapahiya ako ng dating asawa ng aking kinakasama. Ibig sabihin, ma'am, yung asawa mo ngayon, yung kinakasama mo ngayon, may dating asawa. Siguro mag-asawa pa rin sila, no? Or annulled na sila. Sabi mo kasi ng dating asawa ng aking kinakasama. Now, ano ang gagawin ko sa pamamahiya niya sa akin sa social media? Gaano po katagal pwede ko mag-file ng kaso? Anong gagawin mo sa pamamahiya niya sa iyo sa social media? Tulad ng sinabi natin, ang pagpapahiya ng isang tao sa social media ay isang crime, isang krimen.
na ang tawag ay cyber libel. Gaano po katagal pwede mag-file? 1 year simula nung final niya, yung pinost niya sa social media, yung pamamahiya sa'yo. Tandaan niyo po yan, ma'am. Wag mo pong kalimutan. Baka lumagpas ka na ng 1 year kasi late ko na nabasa yung message mo eh. Anyway, isa pang tanong mula sa ating Facebook page, ang sabi, Attorney Hayes, pag pinost ko ba kasama ang picture, pag pinost po ba kasama ang picture ko at may caption na scammer, pag pinost ang picture mo tapos may nakalagay scammer, ang tanong mo ba, may laban ba ako magdemanda? Of course. Bakit? Yung scammer na word, negative yan. So kung pinost niya yan, talagang cyber libel, pasok yan, di ba? Kasi sabi mo, may laban ka ba magdemanda? Opo. Ano ang hakbang? Dadaan pa ba sa barangay or police or sa NBI? Pwedeng hindi na. Again, pwedeng dumiretso sa Office of the Prosecutor, punta ka sa fiscal, i-file mo na ang kaso na cyber libel. Ebidensya mo, screenshot mo yung pinost niya. Ha? Dalhin mo yon. Wag mong kalimutan dahil wala kang basihan sa pag-file mo kung hindi mo dala yung ebidensya. Okay, ang daming nagpapadala ng message sa ating Facebook page. Isa pang nagsabi, Attorney Hayes, ako po ay nagkautang sa online app. Oops, uso yan ngayon, online app. Nangungutang kayo, nadadala kayo sa mga ads nila. Hindi po ako nakabayad. Ngayon, pinupost nila ako sa social media at pinapahiya. Binabantaan at kung ano-anong masamang salita sa akin. May laban ba ako? Yes, may laban po ikaw at hindi naman dahil ikaw ay hindi nakabayad, ipapahiya na sa social media. Maling-mali po yan. Hindi po dapat pinapahiya ang isang taong hindi nakabayad sa utang. Tulad ng sinabi natin, kahit sino ay walang karapatang magpapahiya sa kapwa. Kahit saan man, verbal man, sa pagsasalita man o sa social media, walang karapatan. Dahil isang krimen po yan. Okay, dapat alam niyo po yan. So, itong tanong na to, kahit nangutang siya at hindi siya nakabayad, hindi po siya dapat pinapahiya sa social media. Pero tandaan niyo ha, may mga warning tayo sa mga nangungutang sa online. Yung mga, di ba may mga advertisement, utang online ba, very easy, ganyan-ganyan. No? Huwag kayong magpadala sa mga ganon dahil usually sila yung namamahiya sa social media kapag hindi kayo nakabayad. Isa pang tanong, Attorney Hayes, siniraan po ako sa live ng isang tao. Pwede ba siya sa cyber libel? Of course. Kasi social media yon, that's an electronic device, no? Dumaan yun sa ganun. Nagla-live siya. Tapos siniraan ka, naku, pasok na pasok sa cyber libel yan, ma'am or sir, no? Next question. Pwede ba mag-file ang legit na anak laban sa kabit ng kanyang ama na pinapahiya ang kanyang nanay? Ulitin natin ang tanong. Pwede bang mag-file ang legit na anak? So, ibig sabihin, may pamilya, kasado yung lalaki, may legit siyang anak. Yung legit niyang anak, pwede bang mag-file versus dun sa kabit ng kanyang ama na pinapahiya ang kanyang nanay? No! Yung nanay ang pinapahiya, di ba? So, si nanay ang mag-file ng cyber libel, hindi yung anak, di ba? Unless yung anak kasama dun sa pinapahiya, yun pwede. So, kailangan i-establish nung legit na anak na siya rin napapahiya para pwede din siyang mag-file ng cyber libel. Pero kung si nanay lang niya ang pinapahiya, hindi naman siya, so yung nanay lang ang mag-file. Okay, isang last na katanungan mula sa ating Facebook page, ang sabi, Attorney Hayes, totoong kabit ako. Uy, grabe, tapang nito ma'am. Okay, totoong kabit ako. Pinost ako sa Facebook ng asawa ng karelasyon ko. Pwede ko ba siyang kasuhan ng cyber libel? Ito ang masakit, no? Mga asawa, totoo kayo ang asawa, pero hindi nyo pa rin pwedeng ipahiya ang kabit, no? Hindi nyo pa rin pwedeng ipahiya ang kabit. Again, walang sino man sa atin ang may karapatang magpahiya ng kahit sino. Pwede ba siyang kasuhan ng cyber libel yung asawa na namamahiya doon sa kabit? Yes, pwede. Alam mo, mga legit na mga asawa, no, legal na asawa, ang gagawin nyo, i-file nyo sa proper court. I-file nyo concubinage sa asawa nyo kung nagsama na sila sa isang bahay sa asawa mo. Kung babae naman ang may kasamang kabit, di kung may ginagawa na sila na para lang dapat sa mag-asawa, i-file nyo ang adultery. Yun ang dapat nyong gawin, hindi pamamahiya sa kabit dahil maling paraan yan. Ikaw na tuloy ang nagkaroon ng krimen, di ba?
So, dapat tandaan nyo yan. Dapat idaan nyo sa tamang paraan para kayo ay hindi balikan ng kaso. Okay, sana po nasagot po natin yan. Dito na po nagtatapos ang ating episode. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at inaasahan po naming makasama kayong muli sa aming mga susunod na mga episodes. Muli, ako si Attorney Hayes, ang sasagot sa inyong usaping legal dahil ako ang inyong abogado ng bayan. Tutulong sa bayan.